Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat. Ngayon ay nasa unang araw na tayo ng pagkatapos ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Ika-21 araw sa buwan ng Abril 2025. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay alam ko ang mga taong simbahan medyo naghahanap ng paraan kung paano mag-relax pagkatapos ng isang linggong napakaraming pinagkakaabalahan. Ang lahat ng mga tagumpay na ginawa ay alang-alang sa ating lahat sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Sa araw na ito, pakinggan natin kung ano ang mensahe ng ating pagbasa sa Ibanghilyo na ipapaabot sa atin ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 5 hanggang 15. Nang si Maria Magdalena at iba pang Maria ay umalis sa libingan ni Jesus dahil nakita nilang wala na doon si Jesus at mayroon silang takot, ngunit ang takot na yun ay punong-puno ng kagalakan. At nang makita nila si Jesus na buhay, nagpakatira pa sila, inakap nila yung mga paa ni Jesus at sinabihan nila ni Jesus, "Huwag kayong matakot," sabi niya. "Sabihan niyo ang iba na pumunta ng Galilea at makikita nila ako doon." Alam niyo mga kaibigan, sa pagkasalukuyang panahon, marami sa atin ang nagkaroon ng pag-aalinlangan, takot. Lalong-lalo na sa mga pangyayari na nagsalipara na ngayon ang mga balita na hindi totoo, fake news. Mga balita na kuha lang sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pag-iimbento. Alam nyo, ngayon sana matuwa tayo dahil mayroon tayong mga ginagamit na makatulong sa atin sa pagpapaabot ng mga mensahe. High-tech na yung mga gamit natin. Kaya lang nakakalungkot dahil ang mass media ito ay marami ang gumagamit nito upang maglinlang ng kanyang kapwa, maglinlang ng maraming tao sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga peke o hindi totoong balita. Alam nyo naman, marami tayong mga kababayan na nagkaroon ng access sa pamamagitan ng mass media, mga cellphone, mayaman man o mahirap, talagang may cellphone. Bahala walang ulam, basta may cellphone lang at saka may load. Ang cellphone ay naging libangan na. Pero yung pinakamalaking hamon ay ang paggamit ng cellphone sa tamang paggamit. At dahil doon, marami ang nagkaroon ng takot. Takot na baka balikan sa mga pinapahayag kung totoo man ito o hindi. Pero yung mensahe ng ating Ibanghilyo ngayon na magkaroon tayo ng panindigan na ipahayag ang muling pagkabuhay at maging instrumento tayo ng muling pagkabuhay na ito. Ang mga taong simbahan, base sa karanasan, ay nakaranas palagi ng pag-uusig. Dahil alam nyo, ang katotohanan ay maraming kalaban. At kung nasa katotohanan tayo, kailangang panindigan ito. Lahat tayong mga binyagan, lahat tayong mga anak ni Kristo, mga Kristiyano, ay hinahamon na magkaroon ng panindigan. At sa likod na ito, sinasabihan tayo ni Jesus, huwag kayong matakot. Sana yung takot ay hindi maging dahilan upang tumahimik tayo. Yung takot ay hindi maging dahilan upang hindi na tayo magkaroon ng
panindigan, lalong-lalo na sa usapin ng kabutihan, moralidad, at hindi sana manaig yung ating mga personal na interes, hindi sana manaig yung ating personal na pangangailangan, kundi sa panindigan ng katotohanan, ang mananaig ay ang kapayapaan at kahalagahan, kabutihan ng bawat isa. Sana tayong lahat ay maging saksi ng muling pagkabuhay ng may panindigan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Diyos ng mga buhay, turuan mo kaming maging matatag at maipahayag ka ng buong katapangan ang iyong muling pagkabuhay na nagdala sa amin ng kapayapaan, kaligtasan at pagkakaisa. Amen.